Sa nakaraan nga nating kwento di nga pinatay ang ating bida ng babaeng samurai, dahil nasagot nito ng maayos ano ang hinahanap ng babaeng samurai sa loob ng dungeon, ito ang wholehearted twin blade. Kaya parehas na silang nagpunta saan ang location ng weapon na yon. At totoo naman ang sinabi ng ating bida na tutulungan ito para makuha ang weapon na ito. Dahil nga daw itong weapon na ito lubos na makakatulong ito na ma-unlock ang pagiging awaken nito pag na-reach ang level 80. At sa nakaraang kwento natin, tuluyan na nga din na nilaban ng ating bida ang totoong boss ng dungeon. Na kahit nga anong klaseng pag-atake ng ating bida ay hindi ito tinatablan. At sa nakaraang kwento tuluyan nga ding nagsabay na sila ng pag-atake at binuhos na nga daw ng ating bida ang lahat ng meron siya. At nag-clash nga ang dalawang atake. Maganda naman ang resulta dahil ang ating bida ang nagwagi sa nangyaring salpukan. Sa nakaraang kwento natin nakala natin tapos na ang dungeon boss sa nagawang atake ng ating bida, kaso baliktad nga ang naging resulta dahil ang ating bida ang napuruhan dahil umatake ulit ito ng water cannon. At solidong tumama sa katawan ng ating bida at tumagos pa nga ito sa kanyang katawan. Kala nga din natin dito na matatapos ang ating bida, ngunit natulungan ito ng nagawa nitong dungeon na magkaroon ng sapat na experience points at mag-level. Na kahit nakapag-level up ang ating bida ay di pa rin gumagana ang atake nito, bagkus nag-berserk mode pa ang dungeon boss, mas lalo pa itong lumakas. Sa pag-atake nga ng dungeon boss, buti na lang dumating ang babaeng samurai at niligtas ito, nagamit-gamit ang wholehearted twin blade. At tinuluyan ng tinapas ang halimaw ng ating bida at nabigyan pa ito ng panibagong mission ng system. Bago pa nga silang lumabas sa dungeon, may binigay na badge ang babaeng samurai, na magagamit daw ng ating bida pag nangailangan ito ng tulong sa hinaharap. Magpunta lang ito sa Miyato Residence. Tuluyan nang nag-transform ang babaeng samurai at nauna na itong humakbang palabas sa dungeon kasunod ng ating bida. Nakalabas na nga ang dalawa at ang gate ay unti-unti na din nagsasara. Mapapansin natin na marami naman nag-aabang sa kanila kahit papano, lalo na ang sasakyan na naghatid sa kanila nandun na din at nag-aabang. Dito na din natin mapapansin na sobrang nagtataka ang lalaking may espada na dahil nakita nito ang ating bida at nasasabing kala ko dito kasama, bakit nakaligtas ito at dalawa lang sila nakalabas. Nilapitan na nga ito ng ating bida at kinopronta na sinabi ng ating bida na, "Kilala kita ikaw yung kasama ng bastard nung nakaraan diba?" Bigla namang hahawakan ng ating bida ang lalaking ito habang naglalabas ng aura na may kasamang killing intent at sinabi ng ating bida na, "Pwes tulungan mo akong ipasa ang message na ito." Pagkahawak ng ating bida sa lalaking ito, mas pinatindi pa nito ang kanyang aura at sinabi, "Humanda na kayo, saan man kayo hahanapin ko kayo." Di nga ito nakakapagsalita at nasabi nito sa kanyang isip ano daw itong nararamdaman nito, mamatay na daw ito sa takot. At tuluyan na nga itong napaluhod sa takot habang sinasabi nito na, kahit daw si Lord Stoker ay hindi daw ito kayang gawin sa kanya. Ang nasa harapan daw nito ay totoong halimaw. Pinakita naman ang isang napakalaking gusali. At pinakita na nga ang loob nito, makikita natin na may lalaking nakaluhod sa harapan ni Stoker, mukhang ito ang hideout ng Blood Guild. At nagsasalita na nga ang nakaluhod dito na puno ng takot na paalisan na nga daw siya. Pinakita naman ng lalaking nagmamakaawa nang umalis kasi ang dungeon daw na yun ang kakaiba daw, lahat daw sila mamatay agad. Ang tinutukoy pala nito ang dungeon na ginawa ng ating bida. Nagsalita naman ang isang sagapang hunter na wag daw mag-alala, ito wala naman daw problema kung maging libingan ng isang dungeon. Mapapansin natin na tahimik pa din si Stoker sa mga oras na ito. Bigla naman nagring ang phone sa lamesa at napatingin sila lahat doon. At sinagot naman ni Stoker ang tumawag na ito. Ang tumawag pala dito ay ang lalaking kanina na kinausap ng ating bida, at nag-report na nga ito na, ang ating bida ay buhay pa, at ang kanilang mission ay nag-failed daw. At sobra na ngang nagalit si Stoker sa mga naririnig nito at sumisigaw na nga na paano edo ito na buhay pa. At nagsalita naman ulit ang lalaking nakausap ng ating bida. Sinabi nga nito, ang passive skill ko na Heart's Mind na si Zen's na sobrang mapanganib ang ating bida, kaya sinabi pa nito na, I give you piece of advice, mas magandang wag mo nang balakin pang I-provoke si Joe Ching. Tuluyan naman itong naglakad na palayo at dagdag pa nito sa sinabi niya kay Stoker na magre-resign na din daw ito. At binaba na din ito ang kanyang earpods. Dinaaman nito nagsalita at tila ayaw nito ang mga narinig nito.
Kaya naman galit na galit ito at binasag na ang kanyang telepono. Kaya naman galit na si Stoker at umaapaw na rin ang aura nito na gustong-gusto ng pumatay. At dahan-dahan nitong tinataas ang kanyang kamay na mukhang may gagawin. At ang ginawa pala nito ay ang lalaking nakaluhod ay dito na nasawi sa kamay ni Stoker sa galit nito at dito na naibilang ang galit nito. Bigla naman sinabi ni Stoker, na di ba sinabi sa report may kapatid itong babae. At sumagot naman ito at sinabi nito na opo boss, ika ng kasama ni Stoker sa kwarto. Naglisik naman ang mata nito na galit na sinabi kunin niyo siya sa aking harapan gusto buhay siya. Pumunta na nga ang eksena ating bida na naglalakad na ito na tila uuva na nga ito sa kanilang bahay. At nag-iisip na nga ito na ito daw si Stoker hindi ito hahayaan na magpahinga ng maayos daw nito. Dagdag pa ng ating bida na, kamusta na nga daw si Xiao Xiao ngayon. Nabigla naman, ang ating bida mukhang may nakita itong kinagulat nito ng ganyan. Kaya pala nagulat ito, nasa harapan ito ng wasak na building at napastop ang ating bida. At pinakita naman na bakhang nababyuli ang tinabayan nito sa kanyang kapatid at pinaliligiran ng mga lalaking nagbagbog dito habang ang nasa likod nito ay gumuho na gusali. Mukhang nakita naman ang ating bida kaya naman sinigaw na nito ang pangalan ng ating bida at humihingi na nga ito ng tulong. At naglalakad na ito ng dahan-dahan habang naglalabas na ito ng aura na tila gagalit na ang ating bida. At nasasabi pa nga ng mga patay gutom na kung si Zhou Qing ba daw talaga ito. Galit na nga ang ating bida at nagtanong na nga ito nasan daw si Xiao Xiao. Humingi naman ng tawad itong lalaking pinagbil-inan kay Xiao Xiao, boss sorry sobrang hina ko itong mga bastardong ito kinuha nila si Xiao Xiao, habang umiiyak ito. Sakto nandito Con Amandine bakit hindi Con Alang sumama samin at pinapapunta ka ng boss namin, mayabang nga nitong sinasabi sa ating bida. Nasabi naman ng ating bida na di ko kailangan ng tulong ninyo para makapunta ako doon. Pagkatapos ng sabihin ng ating bida yon bigla itong nagdash at nagulat sila. Di nga nila napansin kung nasa na napunta ang ating bida sa sobrang bilis nito. Napapad na lang pala ito sa likuran nila at may hawak na itong espada. Hindi lang ito nagpunta sa likuran nila pinugutan rin ng ating bida ang iba pang kasamahan nito, at sobrang gulat nga ito sa pangyayari. Nasabi naman ng ating bida sa Tin Iron nitong patay gutom, ngayon isa lang kailangan ko para ituro sa akin ang daan papunta doon, habang bakas dito na nag-umapa na ang galit nito. Tuloy parents sa kakaiyak tong banilinan ng ating bida at patuloy nag-so sorry. At nilangunan naman ng ating bida ito at sinabi wag kang mag-alala okay na yun ako na bahala magsundo kay Xiao Xiao, at biglang nasabi ng ating bida sa kanyang sarili na itong lalaki na daw na ito sobrang loyal nito kaya maganda daw na maging kasamahan nito. Napatayo naman ito pagkatapos sabihin ng ating bida na, kailangan ko ng bilasan sa ngayon pwede mo akong matulungan sa isang bagay. At dama ko naman ang eksena sa isang construction site at maraming ng hunters na may mga sandata ang nandun. Di nga nila inasahan na may taytilapon sa loob ng site at nagulat silang napatingin doon. At nagsalita naman ang isang lalaki na sabi ano yun, at sino gumawa niyan. At pinakita naman ang isang lalaking wala ng malay at duguan, nasabi din nila di ba yan yung pinadala nating kalab Zhou Qing. Pinakita naman na ang tagpo na pinagtitenjinan ang ating bida dahil doon ang galing yung pagtilapon ng kasamahan nila. At nagsalita naman ang ating bida dito at tinatanong na asan daw si Xiao Xiao, siguro naman daw may mga bunga nga mga ito. At nagsalita naman ang isang patay gutom na nadon habang pinalibutan na nila ang ating bida na, so ikaw pala so Zhou Qing. At nasabi pa nila na siguro naman alam mo na din anong gusto ni boss bigay mo na sa amin yun at umalis ka na dito, at ang sinasabi ng mga ito ang mga items na nakuha nito sa dungeon raid. Nagsalita naman ang ating bida na galit na, mukhang nakakalimit yata kayo wala akong dapat ibigay sa inyo kayo ang dapat may ibalik sakin. At sabi na nga ng isang patay gutom pa, so gusto mo ngayon makipaglaban sa amin? At itong area na to walang magagawa ang association dito di kasama ito sa mga bawal. Habang confidence itong mapapatay ang ating bida, at nasabi pa nga nito na, huwag kang mag-alala walang makakaalam ng kamatayan ninyong dalawa ng kapatid mo. At sinagot naman ng ating bida na ganun ba so pabor po pala sa akin na gawin ko lahat ang kahit ano sa inyo. At sumugod na nga sila sa ating bida at nasabi nila na malaki ang reward natin pag napatay natin siya.
Wala naman ginagawa pa ang ating bida habang malapit na ang pag-atake ng isang patay gutom. Tiningnan nga lang ito ng ating bida na walang pag-aalala. Madali lang nga naiwasan ng ating bida ang ginawa nitong atake na pinakita nito na malayo ang kanilang level. At nag-counter naman ang ating bida, hinawakan nito sa mukha itong patay gutom na nasa harapan nito at biglang pinaikot nito sa ere na sa bilis ng pangyayari tulalaperin ito. At sabay sinabsab nito ang pagmumuka nito sa lupa ng sobrang lakas. May nag-backstab naman sa likuran ng ating bida pero ala naman nito na may susugod sa likuran nito ng walang anoy. Naka-ready na nga nag-isang atake sa mga patay gutom na ito na kahit pagtulungan pa siya ay wala silang binatbat. Makikita naman natin na tagumpay ang ginawang atake ng ating bida at sobrang lakas ang pinakawalang fire blast nito. Kanina sa likuran niya at ngayon sa may itaas naman sila umaatake sa ating bida kasi tiningnan lang ng ating bida mga ito na parang wala lang. Ngayon naman naglabas ito ng espada at biglang. At ang bilis lang nitong pinaghihiwa ang mga kalaban nito na vlang kahirap-hirap parang naghiwa lang ito ng tokwa. At meron naman isang natirang nagsisigaw na wag lumapit ang ating bida, na wala na ang mga ibang parte ng katawan nito. Umiiyak na nga ito at hinawak nito ng ating bida at sinasabi nito maawa daw ang ating bida, spare daw nito ang asong katulad niya. Brutal naman itong sinaksak ng ating bida sa dibdib habang sinabi ng ating bida na, wala naman problema kung na ako lang gagalawin ninyo pero ang hawakan ang kapatid ko at dukutin, ibang usapan na yun, at makikita naman din natin na bumubulwak na ang dugo nito sa kanyang bunganga sa ginawa ng ating bida. Na wala nang may kakayahang pumihil pa dito. At pinakita naman ang tagpo ng dalawang patay gutom na pinapanood ang ating bida sa hindi kalayuan. At sabi nga ng isang patay gutom na, buti na lang tenest muna natin tong batang ito, di natin akalain na ganito pala ito at hindi tugma ang profession nito, bakit ito nakakagamit ng magic. At nasabi naman ni Stoker, huwag kang mag-alala sa combat ability niya kung sa kalagayan mo walang ibubugayan pag naglaban na kayo, nasabi nga nito ni Stoker na tiwalang-tiwala sa tauhan nito. At pinakita naman na ang eksena na nandun din si Xiao Xiao sa tabi nila na nakagapos, at nasabi din ni Stoker na, at huwag kang mag-alala pa isa pa nandito naman ang kapatid niya. Mukhang napansin na din ng ating bida ang mga patay gutom at nakatitig na sa direksyon nila ito. At pinakita na talaga sa nakatitig ang ating bida na sinasabi pa nito na Xiao Xiao hintayin mo ko dyan. At sumigaw na nga ang ating bida na ibalik na nga daw nila si Xiao Xiao habang may oras pa sila. Habang nagtre-transform na nga din ang isang patay gutom doon nasasabi nito na, bakit sino ka ba para makipag-negotiate sa amin porke napatay mo lang ang mga basurang yan. At mukhang ito na ang makakalaban ng ating bida. Tumalon na nga ito pababa para durugan daw ang ating bida. Pagbanga nito wala naman ang reaction ng ating bida bagkus tinitigan lang niya ito. At nagsalita na nga ito habang pinakita na ang full transformation nitong beast from na, kaya nabubuhay pa kayo ng kapatid mo na sayo ang hinahanap namin items. Siguro naman alam mo na ang gagawin mo. At pinakita na din ang stats nito na, si Eric ito at ang level nito ay level 25, profession nito ay Beast Warrior at nakapag-change na ito ng profession, tama nga ang paliwanag ng babaeng samurai na kapag nakatungtang ka na. Sa level 20 makaka-change class ka na. Siyempre di natakot ang ating bida bagkus sinabi pa nito na, huwag mong sayangin ang oras ko, sumugod ka kung kaya mo. Dagdag pa ng ating bida na lahat naman sila mamatay naman ngayon. Sabi naman ni Eric na patay gutom ay masyado kang mayabang bata, di mo yata alam na malaking ang level na agwat natin. Sumugod naman agad ang patay gutom na gustong gusto na nito mapatay ang ating bida. Madali naman nasangga ng ating bida ang atake nito. At nagulat naman, itong patay gutom na ta, nasabi paano daw nasalag ito ng ating bida. Nasabi naman ng ating bida napakahina naman pala ng atake mo, dahil ko nakakailangan pang gumamit pa ng sandata. Bigla naman may ginamit na skill ng ating bida. Kaso nga sa ginawa ng ating bida din aman tumalab sa kalaban nito ang sinubukan nitong atake dahil na-activate ang passive skill ng kalaban nito. At natatawa naman itong sinabi na, ginagawa mo ang low level na warrior, gusto ay suppress ang katulad ko pagdating sa speed at strength, tumigil ka na sa kahibangan mo. Sumagot naman ang ating bida na nakangiti pa ito na, bakit di natin subukan at mapahiya ka lang, paghaamon din ng ating bida. Parehas na nga silang sumugod sa isa't isa, at makikita naman na natin ngayon na nag-clash ang kanilang mga kamao.
At kahit na ang layo ng agwat ng level nila makikita naman talaga natin na nakakasabay ang ating bida sa hand-to-hand combat. Dito na nga napansin ng patay gutom nitong kalaban na si Eric, na sabi nito dapat mas malakas pa siya kasi nirelease na niya ang beast form nito. Hanggang sa nakaisa na nga ang ating bida at nasapak na nito sa mukha si Eric. At napatitig ulit ito sa ating bida na nasabi bakit napaka-confidence daw masyado ito. At pinakita naman ng ating bida na parang inaasar pa niya ito. Kaya naman mas nagalit pa ito at sinabi walang hiya kasino ka para maliitin ako, at nagawa namang iwasan ng ating bida ang atake nito. Pagkatapos naman nitong iwasan ang atake ni Eric sinikmurahan naman niya ito, makikita natin na naramdaman ni Eric ito. Di lang basta-basta ang ginawa ng ating bida dahil tumilapon din ito sa sobrang lakas. Nagawa naman nitong mapigilan ang malakas na impact sakaling bumagsak ito, makikita natin na nahirapan naman din ito kahit papano. Inis na nga ito bakit daw nagagawa ng ating bida na matapatan ang lakas nito kahit naka-beast form ito. At sinasabi pa ni Eric na gano ba talaga daw ba kalakas ang ating bida habang pinakita na ito. Nasabi pa nito na at na-force pa daw nito na gamitin na nito ang lahat ng lakas niya, mukhang may hinahanda nga ito na atake. At pinakita na nga na mukhang inabot na sila ng gabi sa kanilang paglalaban. Mukhang ibubuhos na ni Eric ang buong lakas nito at ay inactivate nito ang primitive power na skill nito, na makikita natin na mas lumalaki pa ang physical appearance nito. At pinagmamasdan na nga ng ating bida ito at mukhang nagdash na nga ito papunta sa ating bida. Sabilas nga nito napunta ito sa likuran ng ating bida at sasakmalin niya ito at wala naman ginawang aksyon ang ating bida mukhang alam na nito ang mga ganitong pangyayari. Ang bilis naman ng pangyayari dahil nahawak ng ating bida ang panga nito. At tumingin nga ito sa kalangitan at nasabi nito mukhang inabot na tayo ng gabi ah. Dagdag pa ng ating bida habang hawak-hawak nito ang panga ng kalaban nito, masyado ka pang mahina. At biglang-bigla naman ito na kahit nilabas na niya ang lahat dali lang sa ating bida na pigilan ang mga ito. Brutal naman nitong pinilipot na leeg nito hanggang sa humiwalay na ang ulo nito. Sabay tingin nito kay Stoker na ito na daw ang susunod. Imbis na kabahan nito pinalakpakan pa nito ang ating bida at sinabi nito na I acknowledge na malakas ka pero I give you a chance. Pagmamalaki pa nito na, ibigay mo lang sakin ang item sa hidden dungeon at hawayan kitang mabuhay kasama ang kapatid mo at ikaw na din ang papalit sa posisyon niyang aso na pinatay mo. Paano pag di ako pumayag anong gagawin mo ika ng ating bida? At sumagot naman ito na, ganun ba wala naman, maglalaro lang naman tayo. Abangan tuluyan nang ang gagawin nito ang masamang binabalak nito kay Xiao Xiao dahil sa hindi pagpayag ng ating bida sa gusto nitong mangyari. Ano na kaya ang mangyayari kay Xiao Xiao pagkatapos nitong ay hagis sa malaking baluti na ito? Tuluyan na bang papayag na ang ating bida sa gusto mangyari na patay gutom na si Stoker o magkakaroon sila ng matinding labanan? At ano naman kaya ang ipamamalas na kapangyarihan ni Stoker, magagawa ba nitong matalo ang ating bida? Kaya naman kung gusto mong malaman ang mga susunod na mangyayari sa ating kwento, maaari ka namang mag-like at mag-comments at palambing na din ng subscribe at dapat naka-bell all para updated ka agad sa mga panibago nating mga uploads. Muli maraming salamat sa suportang tunay.